Magandang umaga po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong pong lingkod, Brother Judah Jim E. Cantoria. Dito sa ating palatuntunang You Are Special. Sa programang ito, ikaw ay mahalaga kaibigan dahil minamahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man ay isang mahirap lamang o ikaw man ay isang mayaman, may natapos ka man o wala sa iyong pag-aaral, kilala ka man sa lipunan o hindi, kahit sino ka man, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Kilala ka niya at alam niya ang iyong kalagayan ngayon. Nais kong sabihin sa iyo kaibigan na maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Marahil nakakaranas ka ngayon ng mga problema at iba't ibang mga pagsubok. Marahil ay nariyan ka sa kasalanan at sa pagdurusa ng kalooban. Dahil dito ay nawawalan ka ng pag-asa. Nais mong makalaya. Nais mo ng pagbabago. Nais mo ng kapayapaan. Ang palatuntunan ito ay para sa iyo. Si Jesus ang kailangan mo. Siya ang katugunan sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon sa iyong buhay, ay ipaparanas niya sa iyo ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Gaganapin niya kanyang magandang plano sa iyong buhay. Tandaan mo ito lagi kaibigan sa Diyos. You are special. Diyan lamang po kayo. Patuloy na umantabay. Sama-sama po nating tanggapin ang pagpapalang inilaan niya sa atin sa umagang ito. Muli ito po ang inyong kaibigan, Brother Judah Jim E. Cantoria, dito sa ating palatuntunan, You Are Special! Magandang umaga po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay dito sa ating palatuntunang You Are Special. Live po tayo mula po dito sa DWDD. Ito ang Katropa Radio. Iba po tayo. So, kumusta na po kayo mga kaibigan? Bagamat medyo makulimlim sa labas, dahil kay Bagyong Luis. Pero ang araw pong ito ay gawa pa rin po ng Panginoon at meron po siyang nakalaang biyaya sa bawat isa po sa atin. Kaya tayo po ay patuloy na umantabay mga kaibigan at meron po nakalaang biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay araw ng Saturday. Ang bilis po ng araw. September 13. Tama ba ako? September 13, 2014 sa ating pong kalendaryo. At kayo po ay nakatutok ngayon sa ating palatuntunan You Are Special. Good morning po pala sa ating mga masusugid na mga listeners dito sa ating program na dumadami. At good morning dyan sa TOJ, kay Mano at sa kanyang mga kasamahan dyan. Magandang umaga din kay Mr. and Mrs. Gabuya na lagi nakatutok sa atin dito sa ating program. Diyan sa Cavite, kay Boy at kay Cecil. At sa lahat po ng nakatutok sa ating program saan man po kayong dako ng mundo naroroon. Salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na pag-antamay dito sa ating program. At ganoon din si Tita Candy, lagi nakatutok sa atin. Magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na tayo ay muli pong magkakarinigan. Sa pagkakataong po ito, tayo po ay dumulog na sa Panginoon sa pananalangin. At umasa po tayo na ang Diyos ang patuloy na magpapala sa atin sa araw na ito. Samahin niyo po akong manalangin sa pagkakataon pong ito. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa panibagong pagkakataon na kami ay iyong pinagpala o Diyos. Pinagpala niyo po kami ng buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat Panginoon sa iyong biyaya ng buhay. Kalipas po ang isang linggo, pinatnubayan niyo po kami.
Hindi niyo po kami kailanman pinabayaan, Panginoon. Napakabuti po ninyo, O Diyos. Kaya marapat lamang po na kayo ay aming purihin at luwalhatiin. Karapat-dapat po kayong sambahin, Panginoon. Salamat po. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aming broadcast ngayong umaga. Kayo po ang Diyos na patuloy na manguna, lalo na doon sa aming mga tagapakinig, ano man ang kanilang mga kalagayan sa buhay, ano man ang kanilang mga problemang kinakaharap. Dinadalahin ko po, Panginoon, na abutin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Lord, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang pagbubulay po namin ng iyong mga salita. Kayo po ang siyang mangusap, kayo po ang manguna sa aming pong pagbubulay nito. May you speak to us in a very personal way at patuloy niyo pong iparanas sa amin ang malayang pagkilos ng iyong banal na spirito at tunay, Panginoon, na kami ay iyong abutin at matugunan yung aming mga pangangailangang espiritual. Ikaw po ang aming patuloy na pupurihin, aming Diyos at aming Ama. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito po sa aklat ng Efeso 2, makikita po natin sa talatang 8 hanggang 9 ang ganito mga kataga. Babasahin ko po sa wikang Ingles at sabi po rito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sa wikang Tagalog po, atin pong basahin ang talatang ito. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, mga kaibigan, sa Ephesians chapter 2, verse 8, ang sabi po rito sa wikang Tagalog, "Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman." Mga kaibigan, ang ating pong pinag-uusapan ngayong umaga ay patungkol po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At ito po ay malinaw na binabanggit ng salita ng Diyos. It is by grace alone. It is by grace you have been saved. Ito po ay kaloob ng Panginoon. Ito po ay biyaya ng Diyos. Pero magtataka po tayo, mayroong mga taong ligtas, mayroong mga taong hindi ligtas. Hindi lahat ng tao ay ligtas. Bagamat yung iba nagkiklaim na pagka ikaw ay pumasok sa kanilang reliyon, matitiyak mo na ang iyong kaligtasan. It's not the membership of an individual organization or whatsoever. Kundi ang binabanggit po ng salita ng Diyos, it is by grace alone. Kaya ho, marami pong naliligaw po dito. At nais po nating linawin yan dito sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa John chapter 3 verse 16, basahin po natin ng malinaw ang salita ng Panginoon. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Napakalinaw po dito ng sinabi ng talata. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay di na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, ang linaw po ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang. Hindi po ang pagsanib sa reliyon, hindi ang paggagawa ng mga mabubuting bagay, sapagkat ang mabubuting gawa, ang sabi ng Biblia, ay mistulang marumi at mabahong basahan ito sa harapan ng Diyos at wala itong kapangyarihan upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. Bagkos ang mabubuting gawa ay bunga ng kaligtasang
natanggap natin sa Panginoong Hesus matapos nating isuko ang ating buhay sa Kanya at tanggapin siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, then you are condemned, sapagkat yan po ang sinabi ng salita ng Diyos. Ang sabi pa po dito sa John chapter 3 verse 36, nilinaw po ulit dito, ang sabi po ng talatang ito, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on him. Mga kaibigan, ang sinumang sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang sinumang tumatanggi o hindi pinapansin ang Panginoong Yesus, ang sabi po ng salita ng Diyos, hindi niya makikita ang buhay. Sapagkat ang sumpa ng Diyos ay nananatili sa Kanya, sapagkat nariyan sa Kanyang puso ang kasalanan at mananatiling may sumpa na daladala sa buhay ng tao ang kasalanan. Ito ang magtutulak sa lahat ng tao sa impyerno. Ang kasalanan na nananatili sa puso ng bawat isa. Kaya mga kaibigan, dapat na magkaroon tayo ng dalisay, malinis na puso. At ang makapaglilinis lamang nito ay walang iba kundi ang makapangyarihang dugo ng Panginoong Yesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, lumalakad ka sa kadiliman, kapahamakan ang tinatahak mong landas at ang sumpa ng Diyos ay nananatili sa iyong buhay. Subalit kung ikaw ay sasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, then doon mo lang mararanasan ang tunay na kalayaan sa kasalanan at tunay na kaligtasan ng iyong buhay. Isa pa pong talata sa Bible ang nais kong bigyan ng diin sa John chapter 3 verse 18. Ang sabi po dito, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God's one and only Son. Ang liwanag po ng mga talatang ating binasa, mga kaibigan, ang kailangan po natin ay pananampalataya sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Si Jesus, na Diyos na nagkatawang tao, umako ng ating mga kasalanan, namatay matapos maparusahan doon sa krus na Kalbaryo. He died on that cross, but after 3 days, He rose again from the dead, a living Savior. Siya po'y nagsabi sa atin, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ang sabi ng Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po ng Acts, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo lamang. Kaya mga kaibigan, nais ko pong maging malinaw ang mga talatang ito. Dito sa mga talatang ating binasa, gumawa ng linya ang Panginoon sa gitna. On the other side, we see those who are saved and have eternal life. Wala hong neutral ground, walang gitna. On the other side, those who are lost and shall not see life. Ito po yung mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Ito yung mga taong ang kanilang landas na tinatahak ay kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Meron daw pong isang pagkakataon sa Amerika noong unang panahon, merong isang mag-asawa na merong nakagalit at kanilang brutally murdered yung kanilang kaaway na ito. At napatunayan ang kanilang karumal-dumal na ginawa. They were sentenced to die. At sila po ay uso pa po noon ang binibitin o binibigti
sa harapan ng mga tao. Habang sila po ay nakakulong at alam nila na sila ay sentensyado na, naririnig po nila doon sa kanilang, mula doon sa kanilang kulungan ang mga lagare at pagpukpok bilang paghahanda ng kanilang pagbibitinan sa kanilang mag-asawa. At ito po ang nagsisilbing matinding pain sa kanilang puso sapagkat alam nila araw-araw yung mga ingay na yon ang nagpapaalala sa kanila na they are condemned. Sila po ay merong haharaping kamatayan sa takdang panahong itinakda sa kanila. Pero mga kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo, there is something worse. The man without Christ is condemned. Hindi po para ibitin lamang o ibigti, kundi the man without Christ is condemned to die eternally in hell. Kaya kaibigan, kung ikaw yung aking binabanggit na ito, kung ikaw ang nabubuhay sa kasalanan at alam mo na wala si Kristo sa iyong puso, you are condemned to hell. Pero ayaw ng Panginoon na manatili ka na sumpa ng kasalanan. Nais ng Panginoon na bigyan ka ng isang buhay na may kalayaan, buhay na walang hanggan, at matatagpuan mo lamang po ito sa Panginoong Hesukristo. Just to remind you, there is no neutral ground. There are only two classes of people in the world. Those who are saved and those who are lost. Those who trusted Christ and those who have rejected Him. Those who are on the road to heaven and those who are on the road to hell. Saan ka dyan, kaibigan, sa dalawang yan? I remember after Adam's sin, God came down to walk with him. Doon po sa Garden of Eden. Katulad po ng lagi niyang ginagawa. Subalit dahil po si Adan ay nagkasala, siya po'y nagtago sa Diyos. At dito maririnig natin doon sa Genesis chapter 3, we can hear God as He asked the first question in the Bible. Sabi niya, Adan, nasaan ka? Sapagkat si Adan ay nagtatago dahil sa kanyang kasalanan. I would like you to ask the same question today, ladies and gentlemen. Where are you? Nasaan ka ngayon sa harapan ng Panginoon? If you are not saved for heaven, I plead with you to come to Christ right now. Hindi aksidente na nakikinig ka sa akin ngayon. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, bagamat merong kang reliyon marahil na kinabibilangan. Pero kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, kaibigan, ang landas na tinatahak mo ay kapahamakan. I'm here to plead with you as God's servant. Lumapit ka sa Panginoon. Siya lamang ang tanging kailangan mo. Wala nang iba. Sumampalataya ka sa Panginoon. Mararanasan mo ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos sa sino mang kikilala, sasampalataya sa Kanya. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaligtasan ay regalong kaloob ng Diyos sa atin. Pero hindi ito ipipilit ng Panginoon sa atin. Kung nais mo ng kaligtasan, pwede mong tanggapin ito libre. Subalit kung ayaw mong tanggapin ang regalong ito ng Panginoon, you go ahead. Walang pipilit sa iyo. Kung gusto mong manatili sa kasalanan, manatili ka dyan sa kasalanan mo. Kung nais mong manatili dyan sa bisyo mo, manatili ka dyan sa bisyo mo. Pero I tell you one thing, kaibigan, kung ikaw ay mananatili sa kasalanan at hindi mo bibigyan ng pansin ang panawagan ng Panginoon, merong nakalaang impyerno
sa iyong buhay. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay may pinag-aralan, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay may katungkulan sa buhay, wala hong sinisino ang kasalanan. Ang lahat ng makasalanan ay impyerno. Ang sabi po ng Biblia, subalit ang sino mong makasalanang magpapakumbaba, lalapit sa Panginoon, sasampalataya sa Panginoong sa Kristo, ay sabi po ng Bible, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, ina-encourage kita sa umagang ito. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng Diyos na baguhin niyang takbo ng iyong buhay, nalinisin niyang buhay mo, bigyan ka ng bagong buhay, bagong pag-asa, at tiyak na kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung yan ang desire ng puso mo, kaibigan, ilalapit kita sa Panginoon, tutulungan kitang lumapit sa Diyos sa pamagitan po ng panalangin bago tayo mag-end sa ating palatuntunan ngayong umaga. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso, nais mong makalaya sa kasalanan, sumabay ka dito sa aking prayer na gagawin. Panginoong Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na isang makasalanan. Humihingi po ako ng tawad. Nais ko pong makalaya sa kasalanan at sa sumpa nito sa aking kaluluwa. Alam ko po, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Hindi kayang iligtas ng aking reliyon ang aking sarili. Sapagkat ikaw, Panginoong Yesus, ang nagbayad ng aking mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw po ang tinatanggap ko ngayon sa aking puso. Linisin po ninyo ako. Gawin niyo po akong karapat-dapat. Iligtas po ninyo ang aking kaluluwa. Tinatanggap po kita ngayon bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Pagharian po ninyo ako. Itinatalaga ko po ng buong buo sa iyo ang aking buhay. Salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaibigan, kung sumabay ka dyan sa prayer na yan, I do believe na ang Panginoon ay kumikilo sa iyong buhay at nararanasan mo ngayon ang kaligtasan na ipinangako niya, hindi bukas, kundi ngayon na ang katiyakan ng kaligtasan na pinagkakaloob ng Panginoon. Nais ng Panginoon na lumago ka sa iyong pananampalataya. Kung meron kang Biblia sa inyong tahanan, simulan niyo pong basahin ang Bibliang yan. At direkta po tayong manalangin sa Panginoon. Prayer in the name of Jesus bilang siyang ating tagapamagitan sa Ama. Maririnig ang ating panalangin. Pangako yan ng Panginoon. Ang sino mang tatawag sa Kanya ay hindi niya i-reject, kundi tutugunin niya ang ating mga prayers. Kung meron po kayong mga prayer request na po namin kayong tulungan sa panalangin, mangyari pong i-text nyo lang po dito sa ating pansamantalang number 0908-892-9899. Ulitin ko po, 0908-892-9899. Kinagagalak po namin na kayo ay mapaglingkuran sa pamagitan po ng panalangin. So purihin po ang Diyos sa pagkakataong ito na tayo po ay muling nagkarinigan. Ating pong mapapakinggan ang palatuntunan Your Special tuwing Sabado po sa ganap na ika-6 at kalahati ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. So, kung kayo po ay pinagpapala ng Lord sa pamagitan po ng palatuntunan ito, ipagsabi niyo po sa iba upang sila man ay mapagpala ng ating Panginoon. Pinapaabot ko po ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa Viray family dyan sa Tarlac sa pagpanaw ng nanay ni kapatid na Aleli Viray ng Tarlac City. So, aming pong pinapaabot ang aming taus-pusong pakikiramay sa inyo. Okay, mamayang gabi may anniversary po tayong pupuntahan dyan sa Makati. Ang mga kapatiran po natin sa Bethany Church, mga Indonesian friends po natin ay magdiriwang na kanilang anniversary. Happy anniversary po kay Pastor Jerry ng Bethany Church ng Indonesia. So magandang araw din po sa lahat ng mga katropa natin dyan sa Your Special International Ministry Binangonan. At yan po ay matatagpuan dyan sa Tayuman, Binangonan, Rizal sa pangunan ni Pastor Red Palitang.
Katabi lang po yan ng Sarabia Fitness Center. Alas 9 po ng umaga ang gawain yan every Sunday. At ganoon din po ang Your Special International Ministry sa Pilar, Sorsogon. Pinangungunahan din yan ni Pastor Abel Bausa. So good morning din. Siguro baka nakikinig sa atin online. At ganoon din ang mga taga Your Special International Ministry dyan sa Amtik, Ligao, Albay, Tabaco, at maging doon sa Barangay Tambo at Barangay ano ba yung isa? Barangay Tambo, Baliigang. Yan. So, good morning po sa inyo. At sa purihin po ang Panginoon sa ating masusugid na tagapag-antabay dito sa ating palatuntunan. Napapakinggan din po tayo at napapanood sa internet. Ano po? Sa live streaming sa dwwd.com.ph. Mapapanood nyo po at mapapakinggan ang ating mga program live mula po dito sa ating istasyon sa loob po ng Camp Aguinaldo, Quezon City. So, purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Medyo mag-ingat po tayo dahil makulimlim ang panahon at meron pong nagbabantang masamang panahon, si Typhoon Luis. Kaya kung kayo po ay lalabas, magdala lang po ng mga pangsangga sa ulan na igina po na tayo ay ready. Nulit ko po, good morning uli sa ating pong mga katropa dyan sa TOJ. Si Foreman Boy, good morning kay Manolo Cruz, at sa mga kasama niya, kay Jimboy, kay Gomer, kay Mandy, sa lahat na ng mga katropa natin dyan. Magandang umaga sa inyo at sa mga kapitbahay na rin na nakikinig sa ating broadcast. So, nandun na siguro si Pastor Joel at si Pastor Nat. Nakasama natin sila one time dito. Okay, pansamantala po kaming magtatapos na sa ating program at salamat sa Panginoon sa pagkakataong tayo ay nagkarinigan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po na sinamahan niyo po ko sa aming broadcast. Purihin ka dahil tunay kang makapangyarihang Diyos. Kumikilos ka, gumagawa ka ng himala ng pagbabago sa aming mga buhay. Itinatalaga ko po sa iyo ang aming mga tagapakinig. Pagpalain mo po sila, lalo na yung mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo po yung lahat ng aming mga listeners. Kilala mo ang bawat isa kanila. Bless them, Lord, abundantly. At tugunin mo po lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy naming isinasamo sa iyo. Pagpalain niyo po ang bansang itong Pilipinas. Ikaw po ang nakakatalastas ng aming mga problema. Pangunahin niyo po ang aming mga leaders simula sa aming presidente hanggang sa kanyang mga cabinet members at sa lahat ng nanunungkulan. Lord, pagpalain mo po sila ng wisdom and understanding upang mapangunahan ang bansang ito patungo sa kapayapaan, patungo, Panginoon, sa kaunlaran at tunay na ikaw ang makilalang Diyos sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po yung mga matitino namin mga leaders, pero yung po mga palpak at mga korap, ibulgar mo po sila. Salamat po, Panginoon, na meron kang magandang plano sa aming bayan. Ikinikilala po namin na ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon ng bansang ito. Ilayon niyo po kami sa bagyo. Sana mawala na po itong bagyong ito na nakabanta dito sa aming bansa at sa anumang kalamidad. Hawakan niyo po at ingatan ang aming bansa. Salamat po. Purihin ka, Ama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pansamantala po kami nagpapaalam na. Ito pa rin po ang inyong mga kaibigan sa Impapawid, Brother Judah Jim and Sister Beth Cantoria. Lagi po nagpapaalala, ipagkatiwala po natin sa Diyos lahat ng ating kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa bawat isa sa atin. Hanggang sa susunod pong Saturday, dating oras at dating himpilan, ito po ang inyong palatuntunang You Are Special. God bless you po. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Oras po, 7:04 in the morning. Ibalik ang disiplina, kaibigan. Ibalik ang pagtitiwala ng bayan. Sundin lamang ang batas, maging huwaran ng lahat. Ibalik ang disiplina sa lipunan. Magtapon ng basura sa tamang kalalagyan.
Huwag maging ahas sa trapiko at lansangan. Linisin ang gobyerno, anomalya'y iwasan na. Itindig muli ang Pilipinas, ating inang bayan. Ibalik ang disiplina, kaibigan.